Bilang Kabanata 26. Pagkalipas ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moises at Eleazar na anak ni Aaron, magsagawa ka ng isang census, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng mga Israelita na maaaring isama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang na 20 taon pataas. Dahil dito, tinipon nila ang mga pinuno sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa tapat ng Jericho. Binilang at inilista ang mga Israelita tulad ng inutos ni Yahweh kay Moises. Ito ang listahan ng mga Israelitang umalis sa Ehipto. Sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel ay ang mga angkan ni Hanok, Falu, Heshnon, at Karmi. Ang mga angkan ito ay ang bumubuo sa lipi ni Ruben. Silang lahat ay 43,730. Ang anak ni Falu ay si Eliab at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram kasama ng pangkat ni Korah ang nagpasimuno sa mga Israelita ng paghihimagsik laban kina Moises at Aaron at kay Yahweh. Si Korah naman at ang kanyang 250 kasama ang nilamon ng lupa. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa buong bayan. Gayunman, hindi kasamang namatay ang mga anak ni Korah. Sa lipi naman ni Simeon ay ang mga angkan ni Nemuel, Jamin, Hakwin, Zera at Saul. Ang kabuuang bilang ng lipi ni Simeon ay 22,200. Sa lipi ni Gad ay ang mga angkan ni Zephon, Hagui, Suni, Ozni, Eri, Arod at Areli. Ang kabuuang bilang ng lipi ni Gad ay 40,500. Sa lipi naman ni Huda, hindi kabilang sina at Onan na namatay sa Kanaan, ay ang mga angkan ni Sela, Fares, Zara, Hezron at Hamul. Ang kabuuang bilang sa lipi ni Huda ay 76,500. Sa lipi ni Isakar ay ang mga angkan ni Tola, Puwa, Jasub at Simron. Lahat-lahat sa lipi ni Isakar ay 64,300. Sa lipi ni Zebulon ay ang mga angkan ni Sered, Elon at Jalil. Silang lahat ay 60,500. Sa lipi ni Jose na may dalawang anak ay ang mga angkan ni Manases sa Sepraim. Sa lipi ni Manases ay ang angkan ni Makuwir at ang anak nitong si Gilead. Ang angkan ni Gilead ay binubuo ng mga sambahayan ni Jezer, Helek, Asriel, Shechem, Semida at Hefer. Si Zelofehad na anak ni Hefer ay hindi nagkaanak ng lalaki kundi panay babae, sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Lahat-lahat sa angkan ni Manases ay 52,700. Sa lipi ni Ephraim ay ang mga angkan ni Sotela, Becuwer at Tahan. Ito naman ang bumubuo sa angkan ni Sotela. Si Eran at ang kanyang sambahayan, ang kabuuang bilang sa lipi ni Ephraim ay 32,500. Ang mga angkang nagmula sa lipi ni Jose. Sa lipi ni Benjamin ay ang mga angkan ni Bela, Asbel, Ahiram, Sufam at Hufam. Ang bubuo sa angkan ni Bela ay ang mga sambahayan ni Ardat na Aman. Lahat-lahat sa lipi ni Benjamin ay 45,600. Sa lipi ni Dan ay ang angkan ni Suham na ang kabuang bilang ay 64,400. Sa lipi ni Asher ay ang mga angkan ni Imna, Isvi at Beria. Ang angkan ni Beria ay binubuo ng mga sambahayan nila Heber at Malkiel. Si Asher ay may anak na babae na nagngangalang Sera. Lahat-lahat sa lipi ni Asher ay 53,400. Sa lipi ni Neptali ay ang mga angkan ni Jazil, Guni, Jezer at Silem. Lahat-lahat sa lipi ni Neptali ay 45,400. Sa kabuuang bilang ng mga Israelita ay 601,730. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat lipi. Lalaki ang kaparte ng malaking lipi at maliliit ang sa maliit na lipi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa dami ng kanyang bilang. Ang lupain ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan. Ang lipi naman ni Levi ay binubuo ng angkan ni Gershon, Kohat at Merari. Kabilang din sa liping ito ang mga sambahayan ni Libni, Hebron, Mali, Musi at Korah. Si Korah ang ama ni Amram na napangasawa ni Jochebed na kabilang din sa lipi ni Levi. Isinilang si Jochebed sa Ehipto, naging anak nila sina Aaron, Moises at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay namatay nang sila'y gumamit ng apoy na di kadapat-dapat kay Yahweh. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000. Mula sa gulang na isang buwan pataas, sila ay hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan.
Sa may tapat ng Jericho, dito ay walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni Moises at Aaron noong sila ay nasa bundok ng Sinai. Ang mga ito ay namatay liban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun, tulad ng sinabi ni Yahweh. Bilang Kabanata 27, sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirza ay mga anak na babae ni Zelofehad. Si Zelofehad ay anak ni Gilead na anak ni Makuwir na anak ni Manases na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang, hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik laban kay Yahweh, subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siya hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki ay buburahin ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Usaping ito'y hiniharap ni Moises kay Yahweh at ganito ang sagot ni Yahweh. Tama ang mga anak ni Zelofehad. Dapat magkaroon ng kaparti ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay may bibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparti niya ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki ay ibibigay sa kanyang mga tiyo, at kung wala pa rin siyang tiyo, ang mana ay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ang mananatiling tuntunin sa Israel. Ako si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan sa tuntuning susundin ninyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sumakit ka sa bundok ng Abarim at tanawin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na. Makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang tulad ng nangyari kay Aaron na iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Zin nang maghimagsik sa akin ng buong sambahayan doon sa Meribah. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal. Sinabi ni Moises, hinihiling ko Yahweh, Diyos na buhay, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel upang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipinatawag mo si Josue na anak ni Nun, siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanyang iyong mga kamay, patayuin mo sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel, at doon ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Pinatawag niya nga si Josue, pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos pinatong niya ito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalilin niya. Bilang Kabanata 28, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkain butil, handog na susunugin at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin. 2 tupa na tigi-1 taong gulang at walang kapintasan. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating sulok na harina at minasa sa 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw niyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai, isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng 1 litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkain butil at handog na inumin. Tulad ng handog sa umaga upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para sa akin. Tuwing araw ng pamamahinga, 2 lalaking tupang tig-1 taong gulang ay walang kapintasan ng iyong ihahandog. Samahan din ito ng handog na pagkain butil at handog na inumin. Ang handog na pagkain butil ay 1 salop na harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ay 1 kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat toro. 1 salop para sa 1 tupa at kalahating salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin, 1 mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ng 2 litro para sa bawat toro, 1 1/3 na litro sa bawat lalaking tupa at 1 litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Maghahandog pa rin kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang ika-14 na araw ng unang buwan ay pista ng Paskwa ni Yahweh. Sa ika-15 araw ang simula ng pista at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. Sa unang araw magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo.
Dalawang batang toro, isang lalaking tupa at 7 tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salup na harina na minasa sa langis para sa bawat toro. Isang salup sa bawat lalaking tupa at kalahating salup sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito ihahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog sa loob ng 7 araw. Iyan ang mga handog na inyong susunugin, isang mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at inuming handog. Sa ika-7 araw magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo kay Yahweh, ito ang inyong ihahandog, 2 batang toro, isang lalaking tupa, 7 batang tupa, sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salup ng harina na minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro, isang salup para sa bawat lalaking tupa at kalahating salup para sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito'y ihahandog ninyo kasama ng handog na inumin bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. Kinakailangan ang mga ito'y walang kapintasan. Bilang Kabanata 29, sa unang araw ng ika-7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. At huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. At hipan ninyo ang mga trompeta, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo. Para sa akin, ihandog ninyo ang mga batang toro, isang lalaking tupa at 7 walang kapintasang tupa na tigi isang taon pa lamang. Samahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salup ng harinang minasa sa langis para sa toro, isang salup para sa tupa at kalahating salup para naman sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito ay bukod pa sa handog na susunugin at handog na pagkaing butil at inumin sa bagong buwan at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong kakain ni magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip mag-alay kayo ng handog na susunugin. Handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa, 7 tigi isang taong tupa na pawang walang kapintasan. Samahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salup ng harina na minasa sa langis para sa toro, isang salup naman para sa tupang lalaki at kalahating salup naman para sa bawat tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito ay bukod pa sa pang-araw-araw na handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Handog na susunugin at handog na pagkaing butil at inumin. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. 7 araw kayong magpipista bilang parangal kay Yahweh. Kayo'y magdala ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh sa unang araw. Ihahandog ninyo ang 13 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi isang taong gulang, walang kapintasan. Samahan din ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isang kalahating salup ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro. Isang salup para sa bawat lalaking tupa at kalahating salup naman para sa bawat tupa. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakdang handog na inumin. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa ikalawang araw, ang ihahandog ninyo ay 12 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ito ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ikatlong araw, ang ihahandog ninyo ay 11 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil, inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-4 na araw, ang ihahandog ninyo ay 10 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil at inuming gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-5 araw, ang ihahandog ninyo ay 9 na batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan.
Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-6 na araw ang ihahandog ninyo ay 8 batang toro, 2 batang tupal at 14 na tupang tig-isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa ika-7 araw, ang ihahandog ninyo ay 7 batang toro, 2 lalaking tupa at 14 na tupang tig-isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Sa ika-8 araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, mag-alay kayo ng handog na sinusunugin, handog na mabangong samyo para kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, isang batang toro, isang lalaking tupa at 7 tupang tig-isang taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Ang mga nabanggit ay hahandog ninyo kay Yahweh tuwing pagdiriwang ang mga takdang pista. Bukod sa mga panatang handog, kusang loob na handog, handog na susunugin, handog na pagkain butil at inumin, at handog na pangkapayapaan. Lahat ng ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa inutos sa kanya ni Yahweh. Mga bilang, Kabanata 30. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo ay mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako, kailangang tuparin ninyong bawat salitang binitiwan ninyo. Kung ang isang dalaga ay nasa poder pa ng kanyang ama at mamanata at mangako kay Yahweh nang maririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata at pangakong yon. Ngunit kung tumutol ang ama nang narinig ang tungkol sa panata, walang bisa ang panatang nasabi ng dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh sapagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagay nakapanatat o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, manatili ang bisa ng panata o pangako kung hindi tututol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit kung tututol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon, mawawalan ng bisa ang panata ng babae, hindi siya paparusahan ni Yahweh. Kung ang isang biyuda o babae pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa at mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tututol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit ang panata at sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling narinig niya ito. Siya ay walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa. Ngunit magkakabisa kung sasang-ayunan nito. Kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niyang panata ng asawa, may bisa ang panatang iyon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon, pagkaraan ng ilang araw, siya ay mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang tuntunin sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng dalagang nasa poder pa ng kanyang magulang o ng mga babaeng may asawa na. Bilang Kabanata 31, sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaghiganti mo muna ang sambayang Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng inyong mga yumaong ninuno. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, humanda kayo sa pagkikipagdigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng tig 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya nakaipon sila ng 12,000. Kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa santuaryo at ang mga trompeta para magbigay hudyat tulad ng utos ni Yahweh kay Moises. Sinalubong nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki kasama ang 5 hari ng Midian na sina Evi, Requiem, Hur, Zur, Reba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at mga bata at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lungsod at lahat ng mga toldang tinitirhan doon. Subalit sinamsam nila ang lahat ng maaring samsamin, maging tao o hayop man. Lahat ng kanilang nasamsam ay iniuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa sambahayang Israel. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moises ng paring si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga punong kawal, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba sa Baal noong sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambahayan ng Israel. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo.
Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. 7 araw muna kayo sa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyong mga bihag ay maglilinis sa ikatlo at ikapitong araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo ang inyong mga kasuotan, mga kagamitang yari sa balat, tela, lana at kahoy. Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan, ito ang mga patakarang ibinigay ni Yahweh kay Moises, ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata, at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis, pagkatapos huhugasan ito ayon sa kautusan. Lahat ng maaaring masunog ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautusan. Sa ikapitong araw, lalabhan ninyo ang inyong mga damit, pagkatapos magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaaring pumasok sa kampo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matandang pinuno ng bayan at bilangin ninyong mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi para sa mga kawal at isang bahagi para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat 50 hayop o tao. At ibigay mo naman sa mga Levita na nangangalaga sa tabernakulo. Ginawa nga nila Moises at Eleazar ang pinag-utos ni Yahweh. Ang nasamsam ng mga kawal na Israelita mula sa Midian is 675,000 na tupa, 72,000 na baka, 61,000 na asno at 32,000 na dalagang birhen. Ang kalahati nito ay nauwi sa mga kawal, 300,037 at 500. Na tupa ang napunta sa kanila at ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka naman ay 36,000 at 72 nito ang inhandog nila kay Yahweh. Ang mga asno naman ay 30,500 at 61 ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay ibibigay niya kay Eleazar. Ang kalahati ng nasamsam na kaparte ng taong bayan ay 337,500 na tupa, 36,000 na baka, 30,500 na asno, 16,000 na babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 hayop o tao at binigay sa mga Levita na siyang pangangalaga sa tabernakulo. Ito ay ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos lumapit si Moises kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Sabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulseras, singsing, hikaw, kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. Tinanggap ni Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila, ito ay umabot ng 16,750 pirasong ginto. Hindi binigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam. Ang gintong alahas na tinanggap ni Moises at Aaron mula sa mga pinuno ay dinala nila sa toldang tipanan upang magpaalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh. Bilang Kabanata 32, napakarami ng hayop ng mga lipi ni Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jaser at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebma, Nebo at Beyom, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan, ngunit inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Hordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa mga lipi ni Ruben at Gad. Hayaan ba ninyong makipaglaban ng inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin upang tiktikan ang Kadesbar niya. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng Eskol at nakita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon nagalit sa kanila si Yahweh, kaya isinumpa niya na dahil hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga manggagaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon, pataas ay hindi makakapasok sa lupain ng kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephunneh, na mula sa angkan ni Senizeo at kay Josue na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong tumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng 40 taong hanggang mamatay ang lahat ng mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyo tularan ang ginawa nila at lalo pang magalit si Yahweh sa Israel kapag tumalikod kayo sa kanya, babayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. Lumapit sila kay Moises at sinabi, igagawa lang muna namin ng kulungan ng aming mga hayop at ng tirahan ang aming mga pamilya.
Kailangang bago namin sila iwan ay batiyak naming ligtas sila sa mga taga rito sapagkat makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupang titirhan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ng lupaing dala dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabilang Hordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Hordan. Sumagot si Moises, kung talagang gagawin nyo iyan, ayon mismo sa harapan ni Yahweh ay humanda na kayo sa pagkikipaglaban. Ang lahat niyong magdirigma ay tatawid sa Hordan. Sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh at masakop ang buong lupain kapag nagampanan na niyon ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay ngang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Hordan. Ngunit kung hindi niyo magagawang inyong sinabi, magkakasala kayo kalaban kay Yahweh at ito ang tandaan ninyo. Tiyak na pababayaran ninyo ang inyong kasalanan. Sige, igawa pa ninyo ng tirahan ng inyong mga pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa. Subalit huwag kayong kakalimot sa inyong pangako. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben kay Moses, gagawin po namin ang ipinagutos niyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Gilead at kami mga lingkod ninyo. Lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid ng Hordan sa pamumuno ni Yahweh na at makikipaglaban gaya ng inyong ipinagutos. Kaya't ipinagbili ni Moses kay Eleazar, kay Josue at sa mga pinuno ng angkan sa lipin ng Israel, kapag ang mga anak ni Gad at Ruben na handang makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh tumawid ng Hordan at tumulong sa inyo sa pagsakop ng lupang titirhan ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead. Ngunit kapag hindi sila tumawid ng Hordan at nakipaglabang kasama ninyo sa Kanaan, din sila maninirahang kasama ninyo. Sabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang ipinagutos ni Yahweh sa pamumuno niya. Tatawid kami ng Hordan, makikipaglaban upang manatili sa amin ang lupaing nasa silangan ng Hordan. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipin ni Gad at Ruben ang kalahati ng lipin ni Manases, ang mga kaharian ng Haring Sihon ng mga Amoreo at Haring Og ng Bashan. Itinayo muli ang lipi ni Gad at Dibron, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Jaser, Jogbeha, Bet Nimra, Bet Haran. Ang mga lungsod na ito ay pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipin ni Ruben ang Heshbon, Eliale, Kiryataim, Nebo, Baal-Meon at Sibma. Binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lungsod na muli nilang itinayo. Gilead ay sinakop naman ng anak ni Makiwir buhat sa lipin ni Manases. Itinaboy nilang mga Amoreo rito. Ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga naroon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag na niya itong nayon ni Jair. Ang Kenat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba ayon sa kanyang pangalan. Bilang Kabanata 33, ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ayon sa kanilang pangkat sa pangunguna ni Moses at Aaron ayon sa utos ni Yahweh. Itinala ni Moses ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Umalis ang mga Israelita sa Rameses ng 15 araw ng unang buwan. Kinabukasan ng Pasko, taas noo silang umalis ng Ehipto at kitang-kita ang mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Ipinakita ni Yahweh na siya ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Diyos ng Ehipsyo. Mula sa Rameses, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa may gilid ng ilang. Mula sa Etam, nagbalik sila sa Piharirot, silangan ng Baal Zephon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. Pag-alis nila ng Piharirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa ilang. 3 araw silang naglakbay sa ilang ng Etam, saka nagkampo sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila ng Elim, nakakita roon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera at nagkampo sila roon. Mula sa Elim, nagkampo sila sa baybayin ng Dagat na Pula. Mula sa Dagat na Pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula Dofka, nagtuloy sila ng Alus. Mula Alus, nagkampo ng Refidim, isang lugar na walang maiinom ng tubig. Mula sa Refidim hanggang bundok ng Hor, sila ay nagkampo sa mga sumunod na lugar. Sa ilang ng Sinai, Kibrot, Hataaba, Haserot, Ritma, Rimon, Fares, Libna, Risa, Silata, bundok ng Sefer, Harada, Maskelot, Tahat, Tare, Mitka, Asmona, Moserot, Beneyaakan, Horhagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, ilang ng Zin na tinatawag na Kades, at sa bundok ng Hor na nasa may hangganan sa lupain ng Idom. Sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor, namatay siya roon sa gulang na 123 na taon. Noong unang araw ng ika-5 buwan, sa
taon mula nang umalis sila sa Ehipto, nabalitaan ng hari ng Arad na naninirahan sa tibok ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Mula naman sa bundok ng Hor hanggang sa kapatagan ng Moab ang Israelita ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar: Zalmona, Punon, Obot, Iye, Abarim, nasakop ng Moab, Dibon, Gad, Almon, Diblataim, kabundukan ng Abarim malapit sa bundok ng Nebo, at sa kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan, katapat ng Jericho sa pagitan ng Bet Jesimon at Abel Sitim. Nang sila ay nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin ninyo sa mga Israelita: pagkatawid ninyo sa Jordan papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon, durugin ninyo ang kanilang mga rebultong bato at imaheng metal. Gibain ninyo ang mga sambahan nila sa burol, sakupin ninyo ang lupaing iyon, doon kayo tumira sapagkat ibibigay sa inyo ang lupaing iyon. Hatiin ninyo sa lupain sa bawat lipi. Ang paghahati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte; sa maliit na lipi, maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay maging pawang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito sa inyo, ko ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila. Bilang Kabanata 34, sinabi ni Yahweh kay Moises ang mga tagubilin para sa bayang Israel: pagpasok ninyo sa Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito. Sa timog, ang ilang ng Zin na katapat ng Edom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabim, ang Zin hanggang sa timog ng Kadesh Barnea, ang Hazaradar at ang Asmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Sa kanluran ng dagat Mediteraneo, sa hilaga ang bahagi ng dagat Mediteraneo, ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Zedad at ang Zifron hanggang Hazarenan. Sa silangan mula sa Hazarenan hanggang Sefam, ang Ribla gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng lawa ng Sineret at ang Jordan hanggang sa dagat na patay. Ito ang mga hangganan ng inyong lupain. Nabi ni Moises sa mga Israelita, yan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa Siyam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa pamagitan ng palabunutan. At ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, ang mga kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi at nahati sa kanilang sambahayan. Ito ay nasa silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun ang mamamahala sa pagkaparte ng lupa. Pumili ka ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparte ng lupa. Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh. Sa Huda, Caleb na anak ni Jephunneh; Simeon, Selemuel na anak ni Ammiud; Benjamin, Eliadad na anak ni Sislon; Dan, Bikiwi na anak ni Jogli; sa Manases, Haniel na anak ni Ephod; Ephraim, Kemuel na anak ni Siftan; Zebulun, Elisaphan na anak ni Parna; Isakar, Patiel na anak ni Asan; Asher, Ahiyud na anak ni Seloni; Naptali, Padial na anak ni Ammiud. Ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupain ng Kanaan na ibibigay niya sa Israel. Bilang Kabanata 35, sinabi ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa kapatagan ng Moab sa may Jordan at sa Jericho: sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nilang sariling mga lungsod at mga pastulan ng ang mga Libita. Ang mga lungsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Libita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 na metro mula sa pader ng lungsod, 450 na metro sa silangan, 450 sa timog, 450 sa kanluran, 450 sa hilaga. Bigyan rin ninyo sila ng 6 na lungsod kanluran na takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod kasama ang mga pastulan ng mga ito. Sa makatuwid, ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lungsod. Ang bilang ng lungsod ay ibibigay ng mga lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaki ang kukunin. At sa maliit ay ilan lang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo sa ilog ng Jordan patungong Kanaan, pumili kayo ng mga lungsod kanluran na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Doon siya magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso, upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak ng gustong maghiganti. Pumili kayo ng 6 na lungsod kanlungan.
tatlo sa silangan ng Hordan at tatlo sa Kanaan. Ang mga lungsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sinumang nakapatay ng di sinasadya, maging siya Israelita o isang dayuhan. Ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy ay nagkakasala sa pagpaslang. Siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sinuman na dahil sa galit nakapatay sa pamamagitan ng panunulak, pagpukol ng anuman, o sa pamamagitan ng suntok, sapagkat siya ay nagkasala sa pagpaslang. Siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak na patayin ng pumaslang kapag nakita niya ito. Ngunit ang sinumang nakapatay nang hindi sinasadya, maging sa pamamagitan ng tulak o tukol ng anumang bagay, ito kaya'y naghagis ng tao o may natamaang hindi niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyan ay hindi dapat ipaubaya ng sambahayan sa mga kamag-anak ng napatay upang paghihintahin ang mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambayanan sa kamag-anak ng gustong maghiganti. Ibabalik siya sa lungsod kanlungan at mananatili roon habang nabubuhay ang kasalukuyang pinakapunong pari. Kapag ang nakapatay ay lumabas ng lungsod kanlungan at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito ay walang pananagutan sa batas. Ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod kanlungan bilang nabubuhay ang manunungkulan ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtaguan niyang lungsod kanlungan habang nabubuhay ang nanunungkulan pinakapunong pari. Pagkamatay nito, maaari nang umuwi ang nakapatay ng kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at lahat ng inyong mga salinlahi saan man kayo manirahan. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patutuo ng 2 o 3 pangsaksi. Walang papatayin dahil sa patutuo ng isang saksi lang. Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi, dapat siyang patayin. Sino bang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lungsod kanluran ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Kailangan manatili siya roon habang nabubuhay pa ang kulang pinakapunong pari. Kapag ginawa niya ito, dinudungisan niya ang dugo ng lupain inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparami sa lupa at walang ibang nakapagpapalinis nito kundi ang Diyos ay ng ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparami sa lupa at walang nakapagpapalinis ito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupain inyong tinitirhan, sapagkat akong si Yahweh na naninirahang kasama ng sambahayang Israel. Bilang Kabanata 36. Ang pinuno ng sambahayan ng angkan ni Gilead na anak ni Maskuwir na apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises sa mga pinuno ng Israel. Sinabi niya, iniutos sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Zelofehad ay ibigay sa mga anak ng babae. Kung ang mapapangasawa nila ay mula sa ibang lipi, ang bahagi nila ay mapupunta sa liping iyon. Kaya't mababawasan ang bahagi ng aming lipi sa pagdating ng taon ng paglaya. Kapag ang lupaing ipinagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari, ang bahagi nila ay mauuwi ng lubusan sa lipi ng kaniyang asawa. Kapag nagkagayon, mababawas ito sa aming lipi. Dahil dito sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng mga apo ni Jose. Kaya't ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Zephaniah ay malaya silang mag-asawa ng sino mang gusto nila, ngunit huwag lamang lalabas sa lipi ng kanilang ama. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kanyang ama ay kailangang kumuha ng mapangasawa mula rin sa lipi nito upang hindi malipat sa ibang lipi ang kaparte ng kanilang ama. Ang kaparte ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi, pananatilihin ng bawat lipi ang kanilang kaparte. Sinunod na nga ng mga anak ni Zelofehad ang utos ni Yahweh at sa pamamagitan ni Moises. Sina Maala, Tirza, Hogla, Milka at Noah ay nag-asawa nga ng lalaking mula sa angkan ng kanilang ama, nakabilang sa lipi ni Manases na anak ni Jose. Kaya nanatili ang kanilang kaparte sa lipi ng kanilang ama. Ito ang mga batas tuntunin ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa tapat ng Jericho.